Ano si Pao? Ano si Pao? Dadali kayo papel, sampal ko sa kanya. Sampal mo! Gusto niyo bang gastusan ko yan? Gastusan mo, kuya. Wala hanggat walang nakakasuhan, walang titigil. Ganun lang yan. That's it. Kaya, kinakalangan di kaso kuya. Kasi ano na talaga. Ano na, Ayan nyo, mag-isip tayo ng malalim na malalim. yeah. Kasuhan mo yun. Mga stand nilang bulok. Kasi hindi titigil yung mga yan hanggang di sila makapagbayad ng malaki. Kapansin-pansin ang kakaibang tapang at panindigan ni Koyang Joseph Rivera nang mag-isa niyang hinarap ang grupo ni na Silver Voice TV at Pao Salud kasama pa ang kanilang mga barkada. Sa kabila ng kanyang edad at pagiging mag-isa, hindi natinag si Koyang Joseph Rivera sa pressure at sa dami ng lumusob sa kanya para bang ipinakita niya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa bilang ng kasama o sa edad, ngunit sa tibay ng dibdib at tapang ng loob. Habang ang kanyang mga nakaharap ay mas bata pa, mas marami at mas agresibo, pero hindi siya napakita ng kahit katiting na takot. Sa halip, matapang niyang pinanindigan ang kanyang sarili at ipinakita na hindi siya basta-basta uurong sa anumang hamon. Ang sitwasyon na ito ay malinaw na larawan na isang tunay na mandirigma, isang taong may paninindigan na hindi kayang takutin o paluhurin ng sinuman. Ang ginawa ni Koyang Joseph Rivera ay hindi lamang basta tapang, kundi isang patunay ng dignidad at lakas ng loob. Sa panahon ngayon, bira na ang taong handang umarap ng mag-isa sa napakaraming kumukontra. Ngunit ipinakita ni Koyang Joseph na kahit nag-iisa ay isang taong may prinsipyo at panindigan ay mas matibay kaysa sa isang grupo na dumidepende sa bilang at gulo. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit hinangaan siya ng marami dahil siya ay simbolo ng katapangan, panindigan at dignidad. Si Koyang Joseph ay nagpapatunay hindi kailangang bata o marami para maging matapang. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa isang taong handang lumaban kahit na nag-iisa. Pero bakit nga ba nangyari ito? Nagsimula yan sa pagsampal ng ebidensya sa isang tao nang rumesbak ay tila isang barangay ang lumusob dito hanggang umabot na sa ganito. Bakit ko nga papatulan niya mga yan? Suot ko yung eskwala kong sombrero. Tama. Suot ko yung mason kong sombrero. So anong ginawa sa akin ng mga tao na yan, ipo-forward ko sa buong kamasonerya ko. Yun lang gagawin ko. Mainit na usapan ngayon ang naging komprontasyon ni na Pao Salud at grupo ni Silver Boys TV at si Koyang Joseph Rivera. Nagsimula ang lahat sa isang kontrobersyal na pahayag ni Koyang Joseph sa isang video kung saan direkta niyang sinabi na kung sakaling magkita sila ng personal ni Pao Salud ay sasampalin niya ito. Isang matapang na salita na agad nagbigay ng tensyon sa magkabilang panig. Dahil dito, hindi na nagpaligoy-ligoy si Pao Salud. Pinuntahan niya mismo si Koyang Joseph o pangarapin ang isyu ng personal. Ngunit, ang naging malaking tanong, tama ba ang naging kilos ng grupo sapagkat hindi lamang si Pao Salud ang humarap, kundi dumating din si Silver Boys TV kasama ang kanilang barkada. Ang ilan pa sa kanila ay nakialam ng sobra at may isa pang kasamahan na umabot pa sa punto ng paghila kay Koyang Joseph. May edad na, hindi kasing bata at kasing liksi ng kanilang grupo. Kung susuriin, maaring sabihin ng ilan na may dahilan si Pao Salud na harapin ng hamon dahil malinaw ang binitawang salita ni Koyang Joseph. Subalit, ang hindi maiwasang makita rito ay ang labis na bilang at pwersa na ipinakita ng grupo na sumausaw at nakialam nito. Ang simpleng personal na komprontasyon sana ay nawi sa tila isang pang-abuso ng nakararami at yun pa'y laban sa isang taong mas may edad. Ang presensya ng Silver Voice TV at ang iba pang barkada na hindi naman tuwirang kasali sa alitan ang nagbigay na impresyon na hindi patas ang sitwasyon. At ang tanong, sa ginawa nilang iyon, matapang na ba sila doon? Sa halip na magkaroon ng patas at maayos sa pagharap sa sinabi ni Koyang Joseph, naging parang isang eksenang dinumog ay isang tao para ipakita lamang ang lakas ng grupo. Kaya't ang tanong ng nakararami ngayon, nagiging makatarungan ba ang ginawa nilang ito o masabi nating sobra at hindi patas laban sa isang nakatatanda na at nag-iisa lamang? Sampalin mo! Sampalin mo! Mga kakwento, ang pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala sa anumang alitan. Mas mainam ang patas na pag-uusap kaysa labis sa pagpapakita ng pwersa sapagkat
Ang tunay na tapang ay nasusukat sa patas na laban mga pre, hindi sa dami ng mga kakampi. Ayaw nilang magpasampal ng papel, di pala sila. Actually, sinampal ko naman kay Pao yung papel. Sabi ko, explain mo kung sino ang naglagay sa'yo ng kaso dyan. Sabi niya, wala akong pakialam kung sino naglagay ng kaso sa akin dyan. Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi pwede walang pakialam. Kung wala kang pakialam kung sino naglagay ng kaso sa'yo dyan sa pangalan mo. Kasi ang social media, gusto malaman kung sino yung taong naglagay dyan kung hindi ikaw nagkaso. Kung napapatulan niya mga yan, suot ko yung eskwala kong sombrero. Tama. Suot ko yung mason kong sombrero. So anong ginawa sa akin ng mga tao na yan, ipo-forward ko sa buong kamasonerya ko. Yun lang gagawin ko. Gusto niyo bang gastusan ko yan? Gastusan mo, kuya. Ako na magsasabi. Wala hanggat walang nakakasuhan, walang titigil. Ganun lang yan. That's it. Kaya, kinakailangan di kaso ko. Kasi ano na talaga. Ano na, Kaya nyo, mag-isip tayo ng malalim na malalim. yeah. Kasuhan mo yun. Mga stand nilang bulok. Kasi hindi titigil yung mga yan. Hanggang di sila makapagbayad ng malaki. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Gerald Agustin, kay kakwentong Raul Memoracion, kay kakwentong Willie Lusada, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.